O mga kababayan, naalala nyo pa ba ito? Ito mga banat ni Martin Romualdez kay VP Sara Duterte mga kababayan. May pinasaringan si House Speaker Martin Romualdez tungkol sa mali umanong paggamit ng pondo at pagiging Ipokrita. Oh, mapanglustay daw si VP Sara mga kababayan. Sabi ng hindi marunong maglustay ng pera. 1.2 billion pesos mga kababayan nilustay sa isang araw sa pamamagitan ng ayuda. Oh, hipokrita daw si VP Sara mga kababayan at nagtuturo-turo daw ng kung ano-ano dyan sa mga congressman. Tapos hindi daw niya tinitingnan ang kanyang sarili na sobrang dumi. Sabi ni Tamba mga kababayan. At ang ugali daw ito ay pagiging hipokrita. Kaya naman mga kababayan, hindi ito pinalampas ni VP Inday. At sinabi ni Inday Sara na, sino ang nagtuturo dito? Di ba kayo? Di ba palagi nilang tinuturo mga kababayan? Etong matabang matabang hintuturo nitong si Tamba. Kaya nga malaki ang butas ng ilong ni Tamba mga kababayan ay dahil mataba ang daliri. Ganyan. At tila ang sagot ni VP Sara, kayo ang hipokrito dyan sa Kongreso. Dahil yung mga patama nyo sa akin, ayan din ang pinaggagawa nyo. Panoorin po natin mga kababayan. Nung opening po nung plenary debate, sinabi po ni Martin Romualdez na hindi daw ito tolerate ng House ang hypocrisy and wag daw magturo ng kamay. The nerve mga kababayan, no? The nerve na sabihin niyang ni Tamba. Ang madaliri, kamay. Yan yung ginagawa nila ngayon eh. Di ba? Nagtuturo sila ng daliri nila. See? Accusers are doers mga kababayan. Binaliktad nila si VP Sara. Sa loob ngayon na ginawa ko daw. Ang nasabi pala ni Speaker, grabe makapanturo, no? Kurakot Sara, gamit 11-date confidential pan, ganyan. Walang katapusan mga kababayan, tapos sila. Eto, paglulustay nila ng bilyon-bilyon sa ayuda. Mga insertion mga kababayan. Diyos mio. At nung tinanong sila about sa travel fund ni Romualdez, pinakulong pa si Ka Eric. Hindi daw niya ito tolerate ang hypocrisy and evasion. Ano pong reaction niyo doon? Pero wala naman po siyang pinangalanan. Wala pinangalanan pero si VP Sara pinatatamaan. Babae dahil hipokrita daw mga kababayan eh. Malamang ako yon dahil tinatanong ninyo ako ngayon about sa kanyang speech at sinasabi. Pati si Sara alam na siya ang pinatatamaan. Dahil after nung speech mga kababayan pinaimbestigahan si Sara. Kung ano yung ginagawa nila ngayon dyan sa loob, yan yung inilarawan niya sa kanyang sarili. So, inilalarawan mo lang, tambalos-los ang iyong sarili nung sinabi mong hipokrita si Sara. Manalamin ka, salamin. Sabihin mo sa akin, sino pinakatambalos-los sa lugar namin? Nasa harap mo na Tamba, salamin. So, about another political attack po ito ng Kamara po sa inyo at sa inyong opisina. Yes, nabanggit ko kanina sa statement ko, na kapareho lang ito nung nangyari noong nakaraang taon. Noong nakaraang taon, nagdrama ay confidential funds. Ngayon naman, continuation. Ito na namang sa Committee on Good Governance. Tapos ang ginawa nila mga kababayan, sinipa nila si Marcoleta dyan sa committee. Ma'am, you did not take an oath during your intro. Buti nga. Kasi nagpadala naisahan sila ni Sara. At pinag-aralan ko yung rules nila. Nakalagay doon sa rules nila na witnesses lang yung mag-o-oath. Paulit-ulit na sinabi kanina na resource person ako. So sabi ko, bakit naman ako mag-o-oath na at hindi rin nila makukumpel si VP Sara Duterte mga kababayan. Resource person ang sinabi sa akin. Malaki po ang pinagkaiba ng witness saka resource person. Sabi niya ma'am, prelude na to sa yeah. Very obvious. Very obvious yung kanilang ginagawa na nagpa-practice sila. Practice pa more. Para sa impeachment. Ang kakapal na mga pagbumukahan kung akala mo kung sino mga malilinis. Diyos mio. Di ba si Abante mga kababayan na bulgar yung grabing, ang daming mga sasakyan. Diyos mio. Hindi ko masabi yan. Hindi ko masabi yan na kung mag-prosper or hindi. Pag nandyan na, sasagutin natin, then iwan na natin sa Congress. For sure mga kababayan, impeach to si Sara sa Congress dahil hawak nila lahat ang
lieg na mga kongresista mga kababayan. Pati na nga minority eh. Minority, majority. Joint forces na sila mga kababayan. Laban kay Sara Duterte. Humanda kayo mga animal kayo. Kapag nakaupo na si Sara, dahil alam ni Sara ha, tiningnan niya ang budget. Alam niya kung paano niyo ito hinokus-focus. Oh, humanda kayo. Sa mga binanggit sa privilege speech, yung gagawin nilang basihan for the, sabi ninyo ay impeachment possible. Ano po yung magiging tugon po ninyo doon sa mga nabanggit? Antayin natin yung articles of impeachment. Doon tayo magbabase kung ano yung isasagot natin dahil hindi naman natin alam kung ano talaga yung final na isusulat nila. Nagte-testing sila ngayon. Testing. Kung ano yung gagawin nila. Tapos naki-epal din si Trillanes, no? Ang basehan ni Trillanes, mga kababayan, may kasama ng bribery. Oh. Tapos, ang nakakatawa, ang sabi pa niya, other high crimes ang basihan. Tinanong na, anong specific na other high crimes? Sabi ni Trillanes, basta other high crimes. Hindi alam. Say, ma'am, na testing po ito for impeachment. Oo. Paano niyo po nasabi ito? Kasi nagsabi na siya kanina, diba? Determination of malfeasance, non-feasance, misfeasance. Malfeasance is So, ibig sabihin, merong ginawang mali. And you say, and that for you. Bakit pumarap kayo sa mga congressman kahit alam nyo na kayo mismo yung iimbestigahan dito sa pagkakas? Opo. Wais ang ginawa ni Sara mga kababayan eh. After niyang banatan mga kababayan, hindi niya binigyan ng pagkakataong makagante. Para niyang pinagsasapan isa-isa tapos alis na ako. Bye. Wala talagang chance na makagante mga kababayan. Kaya nag-iiyak sila. Nakatanggap ako ng invitation mula sa kanila para sa pagdinig ngayong umaga na ito. At marami sa mga opisyal ng Office of the Vice President nakatanggap din ng invitation. And lahat sila, ako yung pinadala nila na authorized representative nila. Kaya nandito ako. Baka sa susunod mga kababayan, sa PINA na. Dahil kung invitation lang pwede mo na yung tanggihan. Pero kung sa PINA mga kababayan, pwede kang ipahuli, ipakontempt talaga kung ayaw mong dumalo. Bakit hindi kayo nagdalawang isip na hindi lumalo? Kasi ng second budget committee hearing, Para matapos na kaagad. Para masabi ko na kung ano yung position ko at ma-lodge na kaagad dyan na nag-attend ang Office of the Vice President. Ma'am, sakaling ipatawag ulit kayo. 700 million na budget for 2025 na pinupose ng House. Yes sir. Kung ano man yung budget na lalabas sa GAA, yun yung gagamitin ng Office of the Vice President. Dadaling po kayo sa September 23 plenary debates ng budget. Mayroon pa si September 23 mga kababayan to be continued. Hindi pa namin nagpag-usapan sa opisina kung ano yung gagawin para sa plenary debates. Kagaya ng dati mga kababayan, di ba? Sa unang hearing dumalo siya, pangalawa hindi. Malamang etong sa pangalawang hearing doon sa committee mga kababayan ng good government daw. Good government. Mga hudas o the crocodile government ay ibaboycott yan ni Sara. We will let you know kung nandoon kami. Ma'am, nag-coordinate po ba kayo kay Kong Adio? The budget sponsor? Traidor yan na, yan si Adyong mga kababayan. Taga Mindanao, isukan nyo yung Adyong na yan. At sinagot ko siya, sabi ko nagsabit na kami. Kababayan niya ni Sara sa Mindanao. Documents na kinakailangan nila at iniiwan na namin to the pleasure of Congressman Martin Romualdez ang budget. Pleasure ni Martin Romualdez. Dahil sila lang ang may hawak sa budget mga kababayan eh. Silang dalawa ni Zaldico, Rakot. The committee to terminate this hearing. lang. Ma'am, you requested. Thank you, ma'am. Naiihi na yan. Na tayo, lunch break na. Gutom na. Thank you, ma'am, for accommodating us. Ma'am, you requested the committee to terminate na po itong hearing. Why po? Kasi yun yung posisyon ko. Nagpa-practice sila kung ano yung katagat sa impeachment. Kahit anong gawin nila, wala talagang kaming ginawang mali sa office. Pati ang COA mga kababayan, walang nakitang irregularities talaga. Tapos yung sinasabing mga disallowance is, hindi pa man yun final. Initial findings pa lang yun ng auditor. Hindi po abogado yung auditor. Tapos, mahaba pa po ang proseso niyan. Yan ang rason kung bakit ayaw pumunta ng mga tiga-office I-boycott niya yan. At sinabi nilang ako na lang yung ipapadala nila. Ma'am, sa next hearing, Notice of disallowance. Sagutin niyo na po ng OBP yung notice of disallowance. May 6 months kami. Minadali nila mga kababayan. Hindi inantay.
As if itong Kongreso, ang sabi ni Marcoleta na kung tutuusin, 99% daw ng mga congressman ay possibly mayroong notice of disallowance. I think January ata yung... I do not have the timelines right now. Sorry. Ma'am, sa next hearing nitong good government, attend pa ba kayo or enough na yung kanina? I-boycott mo na yan. Depende yan kung anong gagawin nila sa loob ng committee. Anong masasabi niyo dito mga kababayan na bumwelta na si Sara na kayo dyan tamba ang mga hipokrito. Nagtuturo kayo ng mga kamay tapos ang dudumi. Oh, may kulangot mga kababayan ang kamay nitong si Tambang malaki. Galing sa kanyang ilong na malaki din ang butas. Hinuro niya kay Sara. Tapos may kulangot din sa dulo. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.